Pare, alam mo naman yung Ginebra, no? Pareho nating nakalaban yan. Mga dalawang kapatid ko naglaro dyan. Talagang ang iba-iba ang kultura ng Ginebra eh. Back in the day, kay Coach Jawu talaga, ang Ginebra, kung titignan mo, bakit parang ang hina ng Ginebra? Bakit nagcha-champion? Kasi si Coach Jaworski nung araw, kung titignan mo, ang pinagkukuha ng mga player, talagang mga defensive players na meron ding opensa. Makita mo yung panahon ni Gonzalgo, Mamaril, Chito Loizaga, talagang pang Rudy Distrito, talagang pang baragan talaga pare. Dahil alam nila na Sunny because Cubs. of Sunny Cubs, good defense, solid defense, talagang yung offense, meron siya mga pinpointed scorer. Ampalayo, Joey Loizaga, talagang alam niya na kung sino i-score plus import. Kaya ang import lagi ang galing pag kay Coach Jabo eh. Yung team ni Coach Jabo talaga, it's a defensive team. Ngayon, kumpara mo kay Coach Tim Cone, highly magkaiba naman. Talagang highly super high octane offensive players itong na kay Coach Tim. So may pagkakaiba ng style of play. Pero nami-maintain nila yung high level of performance. Because of that, talagang pareho silang magaling na coach, pareho silang magaling kumuha ng import. And with ito ngayon, may unfair naman kung sasabihin natin parang ito scripted or natutulungan ng Ginebra sa pagpasok sa semifinals. I will disagree. Nako, hindi alam mo ang Ginebra pagka ganoon, hindi mo kilala ang Ginebra pagdating sa crucial, pagdating sa semis, nandun yung crowd support, nandun yung players, nagle-level up. Kasi kahit si Tim Cone ang galing din mag-motivate ni Coach Tim Cone sa players. At sa makita mo lineup ni Coach Tim, nabanggit mo nga pare, talagang pang-starter sa bawat team. At sa totoo lang, si Arvin Tolentino galing sa Ginebra. Ayaw niya yan, gusto niya yan makatapat ang Ginebra kasi kahit papano, na-trade siya eh. Na-trade siya galing Ginebra. Gusto niya rin patunayan oy, makita nyo rin na ito yung na-miss nyo. Parang ganoon din eh. Siguro inaantay niya rin na makalaban yan. It's just that it is so unfortunate na meron siyang nararamdaman na jumper's knee. Mahirap ang jumper's knee kasi nga, yung kumikirot-kirot yan, pabalik-balik. Nabanggit mo nga pare, baka yung tolerance niya sa pain, iba. At saka hindi natin alam kung kaya pa ba. I'm sure, I'm sure, alam mo, sa mga katalakas natin, I'm sure magagaling ang doktor niyan sa PBA. Na may mga orthopedic doctor yan, sinangguni na nila yan. Kaya ba kunin sa painkiller yan? Pwede ba i-aspirate? Pwede ba saksakan ng steroids? Pwede ba? Lahat yan sigurado. I'm sure i-exhaust ng Northport yan, nila Coach Bonnie, nila Coach Pido, o kung sino man na kung kaya ba ilaro, talagang mukhang hindi. Baka mas gagrabe at baka mas malaki ang mamimiss na games nitong bata. I'm sure naman, hindi gustong-gusto ng bata maglaro eh. Kasi alam nyo, mga katalakers, kahit kami din, minimiti namin yung knockout eh. Kasi hindi lang malaki ang bonus niyan, yun na yung pinagtrabahuhan mo ng 2-3 buwan. Tapos ito na yun, yung culmination ng pagod mo, knockout, tapos lahat ng all eyes dito sa laban na to, ayaw mong mamiss yun.